Kapag tayo ay magtatayo ng isang negosyo, kadalasang isinusunod natin ang pangalan nito sa ating sarili o kaya naman sa mga taong mahalaga sa ating buhay upang magsilbing inspirasyon upang lalo pa nating mas pagbutihin ang ating nasimulan. Isang magandang halimbawa dito ang Urjan and Almark Transit Corporation na isang provincial bus company na naitatag noong dekada 90. Ating pagkwentuhan ngayon mga katanong kung paano nga ba ito nagsimula. Ano nga ba ang pinagdaan ng kasaysayan ng kumpanya hanggang sa kasalukuyan? Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Dekada 90 nang simula ng founder nitong si Ginoong Shelito Sandigel na magtayo ng isang provincial bus company na may rutang BF Almanza, Loton, Santa Cruz, Manila, vice versa. Si Shelito ay hindi na bago sa ganitong klase ng negosyo dahil ilan sa mga kamag-anakan nito ay nagmamay-ari ng San Agustin, St. Anthony of Padua Bus, pati na rin TAS Trans at Bensan Trans ng Las Piñas. Ang pangalan ng bus company ay kinuha ni Shelito sa pangalan ng kanyang dalawang anak na lalaki na sina Urjan at Almark. Sa pagbubukas ng bagong milenyo, nagbukas rin ito ng magandang pagkakataon sa kumpanya para mas palawakin pa nito ang operasyon. Taong 2000 nang pasukin ng Urjan and Almark gamit ang mga unit nitong Nissan Diesel ang probinsya ng Cavite na may biyaheng silang Divisoria via Loton vice versa na pinaghaharian noon pa man ng mas matatagal ng bus company gaya ng JS Vergara Lines, Regal Starliner at San Agustin Transport. Unti-unti pa nga ay maging sa Batangas ay nakakita na rin ng mga tumatakbong unit ng Urjan and Almark. Naging kakumpetensya nito sa probinsya ng Batangas ang Southern Luzon Crown Transport na dating kilala bilang Crow Transport Services nang mag-apply rin ng prangkisang Urjan and Almark sa rutang Calatagan-Pasay at Balayan-Manila route vice versa. Noong panahong iyon ay patuloy pa rin gumagamit ang Urjan and Almark ng Nissan Diesel SP215 kumpara sa mas dominanteng Nissan Diesel RB31S, Golden Dragon at MAN buses na gamit ang Genesis-owned na Southern Luzon. Taong 2003 hanggang 2007, mas pinagtibay pa ng Urjan and Almark ang presensya nito sa Cavite nang makakuha pa ito ng mas maraming linya gaya ng Dasmariñas Ayala, Ternate Vito Cruz at Indang Baclaran. Para sa mga nasabing ruta, dito gumamit ang Urjan and Almark ng Nissan Diesel SP215 at Isuzu FTR33 na kalaunay naging tanging operator na naiwan para sa mga rutang ito. Sa pagbabagong nagaganap ay hindi nakaligtaan ng kumpanya na magdagdag at bumili ng mga bagong bus unit. Taong 2007 nang bumili ng kauna-unahang China-made buses ito na Higer KLQ 6100 at Golden Dragon XML 6127 para sa rutang Batangas na sinundan pa ng ginawang major refleeting nito na gumamit ang 89 series para sa mga pag-aari nitong bus. Kasabay ng refleeting na nagaganap ay ang pagbili sa lahat ng unit at prangkisa ng Southern Luzon Crown noong 2008 na nagsemento sa Urjan and Almark bilang pinakadominanting bus company sa Western Batangas na mga panahong iyon. Ang mga bus unit ng bagong biling SL Crowns na may body number series na 89 ay inilipat sa mga ruta na mayroon sa Cavite. Maliban sa Nasugbu-Pasay route, ay nakuha rin ng Urjan and Almark ang Magallanes-Pasay Rotonda at Mendez-Mandaluyong sa SL Crown matapos ang naganap na akwisisyon. Nang sumunod na taon ay nag-apply ng prangkisa ang Urjan and Almark
para naman sa biyaheng Mendez Ayala at General Trias Ayala na inaprubahan din ng sumunod na taon. Makalipas lamang ng isang taon, 2010, nang ibenta nito ang linya nito sa probinsya ng Batangas sa mga merkado at mula nga dito ay nabuo ang Batman Star Express Corporation. Sa kabila ng pagkawala ng mga ruta nito sa Batangas, hindi ito naging hadlang upang humina ang kumpanya. Sa katunayan, sa kapareho ring taon ay naging fully operational ang linya nitong Mendez Mandaluyong. Hindi pa dito natapos ang inobasyong ginawa ng Urjan and Almark. Bumili pa ito ng mga pyesa sa kompetensya nitong Mindanao Express nang tuluyan nitong nagsara. Maging ang ilang ruta gaya ng Nasugbo Loton sa nagsarang Mindanao Express ay kinuha rin ito kasabay ng pagdaragdag ng mas marami pang Hyundai units. Ito ay nakapagbigay ng bagong simula para sa kumpanya na muling magkaroon ng operasyon sa Western Batangas. Gayon din ang pagsilang ng isang subsidiary company sa ilalim ng Urjan and Almark na pinangalanang South Point Carrier Bus Company Incorporated. Muling nagsagawa ng malakihang replating ang Urjan and Almark pagpasok ng taong 2012. Bumili ito ng mga UD trucks na gawa ng Santa Rosa Motor Works na inilagay sa rutang Mendez Mandaluyong at Magallanes-Pasay Rotonda Line. Ito ay naging kabaligtaran nang mawala sa bus company ang kanilang Indang Baclaran route na nakuha ng Kirsten Joyce Transport na sinundan pa ng pagbenta rin ng kanilang Ternate Vito Cruz franchise sa St. Anthony of Padua. May mga nagsasabing ang desisyong ginawa ng Urjan and Almark Transport na pagbenta sa iba't ibang linya nito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ito ay walang katotohanan dahil ninais ng bus company na mas tutukan ang mga ruta nito sa Cavite sa mga dumaraang biyahe, partikular sa Aguinaldo Highway. Sa katunayan, bumili pa ito ng karagdagang brand new Daiwo buses upang mas mapagserbisyuhan nito ang mga masugid nitong mananakay papasok at palabas ng probinsya ng Cavite. Ang mga naiwan at mapakikinabangang pang bus unit ay ginawang shuttle service para sa bagong tayo nitong subsidiary company na IAS Traveler Shuttle sa area ng Laguna. Ang mga natitira nitong SP215 ay pinalitan ng mga bagong biling Zontong LZK 6125G Passion Law Entry Bus bilang pagsunod sa utos ng gobyerno sa modernization. Ang Urjan and Almark buses ay kilala sa dalawa nitong logo. Ang una ay ang EA logo at ang pangalawa naman ay ang Batman logo na parehong ginagamit ng kumpanya simula nang mabili nito ang SL Crowns Batangas Line. Meron ba kayong kwentong hindi malilimutan sa pagsakay sa Urjan and Almark bus, mga katanong? Bakit ito ang pinipiling mong sakyan kumpara sa iba pang bus company? Ibahagi mo naman yan sa ating comment section sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video, mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video, mga katanong. Maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.